Huwag niyo na po kaming hanapin sa mga presinto sapagkat ang inyong mga pulis ay nasa inyo ng mga telepono. Dial 911. Darating ang inyong mga pulis sa loob ng 5 minuto. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Police Captain Nomer Macaraiga. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ngayon po ay araw ng Linggo at narito ang mga balitang nakalap ng ating Ngayon po ay araw ng Linggo at narito ang mga balita na kalap ng ating PNN correspondent sa loob ng linggong ito. Arestado ang isang high-value individual sa isinagawang bypass operation ng mga operatiba ng Cotabato City PNP kung saan nasabat ang hinihinalang shabu na may halagang mahigit 200,000 piso. Patrolwoman Maria Senyora Agbuya sa report. Arestado ang isang high-value individual na si alias Magid, 28, payong-payong driver at residente ng Rosario Heights 10 matapos ang bypass operation ng Cotabato City PNP nito lamang ika-29 ng Hulyo taong kasalukuyan. Nasamsam sa operasyon ang 35 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 238,000, bypass money at iba pang non-drug paraphernalias. Nasa kustodiya na ng pulisya ang suspect at haharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy naman ang Cotabato City PNP sa mas lalong pagpapaigting ng kampanya kontra illegal na droga upang masiguro ang kaligtasan ng bawat mamamayan. Mula rito sa rehiyon ng Bangsamoro, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Maria Senyora Agbuya, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Agbuya. Umabot sa humigit kumulang 1.4 na milyong pisong halaga ng hinihilalang shabu ang nasamsam ng mga operatiba ng Villanueva Municipal Police Station sa matagumpay na bypass operation na isinagawa sa naturang bayan sa Misamis Oriental. Nakatutok dyan si Patrolwoman Riza Sahonia. Arestado ang isang high-value individual sa ikinasang bypass operation ng mga operatiba ng Villanueva Municipal Police Station sa Barangay San Martin, Villanueva, Misamis Oriental, nito lamang ika-30 ng Hulyo taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Major Princess Bergado, officer in charge ng Villanueva Municipal Police Station, ang suspect na si Alias Ray. Lalaki, 41 anyos, walang asawa at residente ng Taguluan, Misamis Oriental. Sa ikinasang operasyon ng mga operatiba bandang alas 2 ng madaling araw ay nakumpiska ang 50 pakete ng hinihinalang shabu na may bigat na 206 grams na may standard drug price na 1,400,800 pesos, isang cellphone, isang wallet at isang 1,000 peso bill na ginamit bilang bypass money. Naharap ang suspect sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
Mula dito sa Northern Mindanao, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Riza Sahonia, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Sahonia. Isang sasakyang sangkot sa rent sangla modus ang matagumpay na na-recover ng mga tauhan ng Highway Patrol Group, Capiz, sa isinagawang follow-up operation sa Barangay Andagaw, Kalibo, Aklan. Narito ang report ni Patrolman Mark Roland Feliciano. Sa mas pinaiting na operasyon ng PNP Highway Patrol Group sa pagsugpo kontra karnaping, isang sasakyang Mitsubishi Montero ang matagumpay na na-recover ng mga operatiba ng HPG Capiz sa pangunguna ng kanilang provincial officer na si Police Captain Pedro T. Macababa Jr. sa Barangay Andagaw, Kalibo, Aklan nitong nakarang araw. Ito naman ang panayam ni Police Captain Macababad sa nasabing operasyon. Swerte ng si Dito Presolano ay nagtungo sa Opisina ng Regional Highway Patrol Unit 6, Investigative Section upang itulog ang kanyang reklamo regarding sa kanyang sasakyan na pinakakilahan noong April 2024 sa halagang 45,000 kada buwan. Ngunit ito ay hindi na binayaran at napagkalaman na ang nasabing sasakyan ay isinangla sa isang alias detective sa bandang Kalibo. So agad-agad na nag-conduct tayo ng verification at saka investigation at natuntun natin ang sasakyan sa Kalibo. So agad kami nagtungo sa nasabing lugar kung saan isinanda ang sasakyan. At nung ipaliwanag namin ito sa napagsanlaan ay agad naman itong voluntaryong sinurrender nang malaman niya ang status ng dinala namin ng nasabing sasakyan sa Regional Highway Patrol Unit 6 para sa macro-routine examination at further verification. Ipinaliwanag ng HPG ang status ng sasakyan at voluntaryo namang isinurrender ito ng possessor. Pansamantalang nasa kustodiya ng Regional Highway Patrol Unit 6 ang nasabing sasakyan at sasailalim sa macro-etching examination ng forensic group. Sa anumang katanungan, reklamo o impormasyon, ang himpilan ng HPG mula Luzon, Visayas at Mindanao ay palaging bukas upang kayo'y tulungan. Kami ang Highway Patrol Group, ang kakampi nyo sa kalsada na patuloy na magbibigay ng serbisyong HPG dahil dito sa ating bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. At sa iba pang balitang serbisyong HPG, tumutok lamang sa aming YouTube channel at Facebook page na Police News Network. Mula sa tanggapan ng kakampi nyo sa kalsada, ako po si Patrolman Mark Roland Feliciano para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolman Feliciano. Hindi na nakalayo pa ang isang lalaki na matagal nang nagtatago sa batas matapos siyang maaresto ng San Manuel Police sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong statutory rape. Alamin ang iba pang impormasyon mula kay Patrolman Dennis Carinal. Arestado ng mga tao ng San Manuel PNP ang isang top 1 municipal most wanted person sa Barangay Gisit Sur, San Manuel, Pangasinan, habang kinilala ni Police Major Tristan George P. David, hepe ng San Manuel Municipal Police Station, ang akusado sa pangalang alias Larry, 56 years old, residente ng Sonto, Barangay Flores, San Manuel, Pangasinan. Dakong alas 10 ng gabi nang maresto ang nasabing akusado sa bisa ng warrant of arrest ni Honorable Jacinto Mirin de la Cruz Jr., Acting Presiding Judge, Regional Trial Court, Branch 49, Urdaneta City, Pangasinan, sa kasong statutory rape na walang rekomendadong piyansa. Ang tagumpay ng operasyon ay patuloy ng matibay na ugnayan sa pagitan ng mamamayan at ng pambansang pulisya sa isang mahalagang hakbang upang higit pang mapalakas ang kampanya laban sa kriminalidad tungo sa isang mapayapa, ligtas at maunlad na bagong Pilipinas. Mula dito sa Picadillo, Ilocos Region, ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Dennis Carinal, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolman Carinal. Huli ang isang binatilyo matapos maaktuhang sangkot sa iligal na pagsusugal at nahulihan ng hinihinalang tuyong dahon ng marijuana sa Barangay Manggahan sa Pasig City. Ang report mula kay Patrolwoman Ivy Corporal. Naaresto ng mga operatiba ng Pasig City Police Station Follow-up Section ang isang 18 anyos na lalaki sa aktong pagsusugal at pagdadala ng hinihinalang marijuana dakong alas 12:10 ng madaling araw sa kahabaan ng Pechay Street, Barangay Manggahan sa Pasig City. Kinilala ang sospek na si alias Eduardo, binata, self-employed at naninirahan sa nasabing lungsod.
Na-recover mula sa lugar ng insidente ang mga mark money at ang 2 sachet ng pinatuyong dahon ng hinihinalang marijuana na tinatayang may bigat na 2 gramo. Dinala sa Eastern Police District Forensic Unit sa Mandaluyong City ang mga ebidensya para sa laboratory examination at sasampahan ang sospek sa kasong paglabag sa Presidential Decree 1602 o illegal gambling at Section 11, Article 2 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Mula dito sa Metro Manila, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Ivy Corporal, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Corporal. Nasa kote ang isang construction worker sa ikinasang entrapment operation ng Manila District Anti-Cybercrime Team ng PNP Anti-Cybercrime Group matapos masangkot sa kasong paglabag sa Anti-Photo and Video Voyeurism Act at grave coercion. Nakibalita dyan si Patrolwoman Mary Grace Artizuela. Kalaboso ang isang 46 anyos na construction worker sa loob ng isang hotel sa Santa Cruz, Manila matapos itong ireklamo ng kanyang dating kasintahan dahil sa pagbabanta nitong ikakalat ang mga sensitibong larawan at video ng biktima kung hindi ito susunod sa mga kagustuhan ng suspect. Nangako itong buburahin ang mga sensitibong material kapalit ng personal na pagkikita nila ng biktima. Dahil dito agad na nagsagawa ng entrapment operation ang mga operatiba ng Manila District Anti-Cybercrime Team na nagresulta sa pagkakaaresto ng suspect. Nahaharap ngayon ito sa mga kasong grave coercion at photo and video voyeurism na parehong may kaugnayan sa Cybercrime Prevention Act. Kasalukuyan siyang nasa kustodiya ng Manila District Anti-Cybercrime Team para sa paghanda ng kanyang inquest proceedings. Sa publiko po, sa ating pong mga kababayan, although karelasyon po natin yung ating mga boyfriend o girlfriend o asawa na minsan nag-resulta po ng pag-iiwalayan, mabuti po nga huwag po tayo mag-store ng mga video, picture, larawan na kung saan pwede po mag-resulta ng ikakapahamak po natin. So, babala po sa publiko, ito po mga bagay po na ito bagay labag po at pinagbabawal ng batas at may mga karampatang parusa para po dito. So, hindi po ng PNP-CG ang Manila District Anti-Cybercrime Team ay nagbibigay po ng babalak at para po hindi na po maulit itong pangyayari na ito sa ibang tao at maging mapag-observa po tayo sa ating mga ginagawa para po sa ating kaligtasan. Yun lamang po at mag-ingat po tayo palagi. Mula dito sa Campo Crame, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Mary Grace Artizuela, nagbabalita para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Kulungan ng bagsak ng 2 high-value individual matapos makumpiskahan ng halos 600,000 pisong halaga ng shabu sa Cebu City. Ang detalye ng report mula kay Patrolwoman Flora May Asares. Hawak na ng kapulisan ng Cebu City ang 2 high-value individual mga sospek matapos itong maulihan ng halos 600,000 pisong halaga ng pinaghihinalaang shabu sa isinagawang bypass operation ng may operatiba sa sitio Kanipaan, Barangay Basak Pardo, Cebu City noong ika-28 ng Hulyo ng taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Colonel Enrico A. Figueroa, Acting City Director ng Cebu City Police Office, ang 2 sospek na si alias Butchoy, 48 anyos, na residente ng sitio Asopoa, Barangay Basak, San Nicolas, Cebu City, at si alias Agting, 31 anyos, na residente ng sitio Alumno Seaside, Barangay Basak, San Nicolas, Cebu City. Ayon sa ulat ng otoridad, bandang alas 11:50 ng gabi, nang ikinasa ng operatiba ang nasabing bypass operation na nagresulta sa pagkakaresto ng mga sospek at pagkakumpiska ng 17 pakete ng hinihinalang shabu na may timbang na 85 gramo at may standard drug price na 578,000 pesos, bypass money at itim na pouch. Samantala, kasulukuyang nasa kustodiya ng Inayawan Police Station 7 CCPO ang mga sospek at maharap sa kasong paglabag ng RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Illegal drugs continue to pose a serious threat to the safety and well-being of our community. Illegal drugs does not only destroy lives of the user but also break families and fuel criminalities. Let us work together to
to stop the spread of illegal drugs in our community. Say no to drugs and choose a healthier and safer, brighter future for yourself and your loved ones. Be aware of your surroundings. Report any suspicious drug activities to the PNP. Your cooperation can save lives. Mula dito sa Central Visayas, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Flora May Azares, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Isang drug suspect ang arestado sa isinagawang bypass operation ng PNP sa Barangay Batangan, Valencia City, Bukidnon. Alamin ang detalye ng report mula kay Patrol Woman Danessa Berdos. Arestado ang isang drug suspect sa sinagawang joint bypass operation ng City Drug Enforcement Unit, Bukidnon Provincial Intelligence Unit katuwang ang mga kapulisan ng Valencia City Police Station sa Barangay Batangan, Valencia City, Bukidnon nito lamang ika-29 ng Hulyo taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Brian M. Panganiban, officer in charge ng Valencia CPS, ang drug suspect na si alias Jerry, 38 taong gulang, lalaki at residente ng nasabing lugar. Sa ikinasang joint bypass operation ng mga operatiba ay nagresulta sa pagkakakumpiska ng mga pakete ng hinihinalang shabu, isang cellphone, isang 500 peso bill na ginamit bilang bypass money at iba pang mga non-drug items. Ang suspect ay nahaharap sa kasong paglabag sa RA 10165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Camp Capistrano, Gusa, Cagayan de Oro City, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Danessa Berdos, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Berdos. Dalawang hinihinalang illegal logger ang naaresto habang nasabat naman ng mga otoridad ang mahigit 88,000 piso ng illegal na troso sa isang anti-illegal logging operation na isinagawa ng kapulisan sa rehiyon ng Caraga. Patrolwoman Kay Francisco, ibalita mo. Dalawang suspect ang naaresto at aabot sa 4,488 na board feet na illegal na troso na nagkakahalaga ng 88,818 pesos ang nasabat sa pinaigting na kampanya ng PNP Caraga laban sa illegal na pagtutroso mula Hulyo 21 hanggang 27, 2025. Naaresto si alias Nika, 50 anyos, sa sitio Kinabutan, Barangay Poblasyon Bacawag, habang nahuli si alias Erwin, 34 anyos, sa Barangay Julio Uano, Alegria, Pawang sa Surigao del Norte. Nakuha sa kanila ang 4,022 board feet na illegal na coco lumber na may halagang 78,396 pesos. Sinampahan sila ng kasong paglabag sa Republic Act 10593 na may kaugnayan sa pagputol ng puno ng niyog. Samantala, natagpuan ng Mobile Force Company ang 386 board feet na iniwang lawan lumber na nagkakahalaga ng 10,422 pesos sa Barangay Puyat, Carmen, Surigao del Sur noong Hulyo 24. Patuloy ang mahigpit na kampanya ng PNP Caraga upang sukpuin ang lahat ng anyo ng illegal logging sa rehiyon. Mula rito sa rehiyon ng Caraga, ako ang Police News Network correspondent, Patrolwoman Kay Francisco, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. At yan po mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao sa loob ng linggong ito. At sa ngalan po ng pamunuan ng Philippine National Police sa pangunguna ni Chief of PNP, Police General Nicolas Torre III at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami po'y maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita dahil dito sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. At sa mga mahal naming mga kababayan, huwag na po kayong maghanap pa ng pulis sa presinto sapagkat kami po ay nasa inyo ng mga telepono. Tumawag sa 911, darating kami sa loob ng 5 minuto. Mula po dito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako ang inyong
alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Police Captain Nomer Macaraig, maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.